Start na tayo. Sir, kumusta po yung ating pag-iikot ngayong araw? Unang-una, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at muli nagpapasalamat ako sa pagkakataon na makasama po ang ating mga kaibigan sa media. Naging maganda po ang ating pag-iikot. Nabanggit ko nga kanina, medyo nakisama ang panahon sa ayos o ating pagbahay-bahay. Marami tayong mga nakamayan, maraming nagtanong tungkol sa pamilya ko party list. Karamihan sa kanila, first time lang tayo nakita, pero sila naman ay natutuwa na may party list na mismong yun naman talaga yung objective namin kung bakit kahit kami party list, kahit national elections kami ay talagang nag-e-effort kami na mag-bahay-bahay. Courage, nakakawala ng pagod tuwing kami ay salamuhan ng mga tao na talagang ay na-appreciate nila yung aming ginagawang effort ng pagpapakilala at pag-iikot sa kanilang mga bahay. Kaya hope ang aming pinagdadasal ay sana mag-translate ito, ma-convert ito later on sa mga boto at konkretong suporta para po sa pamilya kong party list. Sir, ano bang plano ng party list? Ano bang mga advocacy ng party list? Kasi itong pangalan ng party list ninyo, pamilya. Priority talaga, pamilya. Yes, ano pong isusulong po natin sa kasakali? Ang pamilya ko party list na nagsusulong para sa mga interes at kapakanan ng modernong pamilyang Pilipino. Para mas madaling maintindihan, kami po ay gumawa ng isang acronym kung ano ang bumubuo, sumasaklaw sa modernong pamilyang Pilipino. Yung acronym na yan, tawag namin ay Lovables. Bakit Lovables? Dahil lahat ng bumubuo sa modernong pamilyang Pilipino ay karapat-dapat ng pagmamahal. So ano ba ibig sabihin ng Lovables? Yung L, yan yung mothers. Yung O, yung OFW families. Yung V ay mga victims at survivors of domestic abuse. Yung A para sa mga adoptive families. Yung B, blended families. Yung E para sa mga extended at elderly. At yung panghuli, yung S, single o solo parents. So kung ating titingnan, kung iisa-isahin natin yung comments natin, na maraming ganyang klaseng pamilya na ang ating nakikita sa ating lipunan. Kaya naman ang pamilya ko party list na isip na itaguyod ang kanilang interes at kapakanan dahil sila din po, ang mga bumubuo din po ng Lovables ay karapat-dapat na magkaroon ng pantay na karapatan at benepisyo na nakukuha ng ating mga nakaugaliang anyo yung sa pamilya. Ngayon, along that line, meron po kaming 3 priority measures na talagang isinusulong namin. Yung una, babalikan natin, no? Lahat ng aming mga programa at priority bills ang pantay-pantay, equality. So yung unang sinusulong namin ay ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng lahat ng mga anak. Ibig sabihin, lehitimo man o anak sa labas, dapat pantay na ang karapatan. Kasi sa batas natin ngayon, kung hindi ka sa labas na pagdating sa mana. So para sa amin, ayaw na namin yung tawag na legitimate or illegitimate. Sinusunod na natin kung anong sabi nga ng Supreme Court. There's nothing illegal if you are born out of a non-marital relationship. Hindi kasal ang iyong magulang. Kaya para sa amin, dapat ay alisin na rin natin yung distinction. Sa mga gusto nyong isulong, Yes, sir. Yan po yung una. Yung pangalawa, nagsusulong kami ng isang domestic partnership law. Hindi po yan marriage, lilinawin ko, pero yung domestic partnership law, pakay po niyan ay magbigay din po sa ating mga live-in partners, pati na rin sa mga LGBT partners, mga ilang karoy ng ating mga legal na mag-asawa, tulad ng karapatan na magmana sa isa't isa, karapatan na i-manage, mag-agree sila kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga ari-arian. At ito, importante, yung karapatan na makapagbigay ng di ba, magkaroon ng isang emergency ang iyong ka-live-in o yung iyong LGBT partner. Tatanungin ng doktor kung anong klaseng treatment ang gagawin dun sa pasyente. Pag malaman kasi na wala kayong legal relationship, hindi ikaw ang tatanungin kung ano yung magiging treatment. Yung ang isinusulong namin ay dapat sila na po ang bigyan ng ganyang klaseng karapatan. Kasi sila naman po ang nag-aruga, sila ang kasama, sila ang nagmamahalan. So yan yung po, pangalawang batas na aming isinusulong. At yung pangatlo, kami nagsusulong ng isang legal framework
para po sa surrogacy. Ito po, siguro na narinig na po natin, pero wala pa akong batas tungkol dyan. Yung surrogacy po, yan yung sistema kung saan ang mag-asawa minsan ay may kinukuhang surrogate para yung surrogate ang magdadala at magsisilang ng isang sanggol. Wala pong batas na umiiral sa ating bansa patungkol dyan. Kaya nangyayari, nagkakaroon tuloy minsan ng exploitation o pang-aabuso. May mga ilan tayong kababayan na kababaihan na minsan ay natatraffic pa sa ibang bansa. Objective po ng Pamilya Ko Party List ay i-define natin, ayusin natin, identify natin ano ba ang mga parameters, conditions, kung kailan pwede tayo mag-resort sa surrogacy at i-define natin ano ang karapatan ng lahat ng mga partido. Kasi tatlo po iyan, yung mag-asawa, yung surrogate at yung anak. So yan, kung kami man ay makaupo sa Kongreso. So isa yan sa mga isusulong nyo, sir, na gusto nyo maging legal, yung surrogacy. Under certain restrictions and conditions, kailangan kasi natin i-define. Yes. Sir, bukod dito sa mga unan niyo na binanggit na gusto niyo isulong, ano po yung pwedeng Passionate kami when it comes to healthcare. Kaya ang gusto namin ay mapalawak ang healthcare benefits ng lahat ng pamilyang Pilipino. At what specifically sa healthcare? Kami naniniwala na kapag gusto natin maging holistic at effective ang healthcare ng ating mga kababayan, hindi lang dapat yung treatment ang ating binibigyan ng atensyon. We had the opportunity na makapag-medical mission. Bakit? Dahil dagdag gastos na. Ang problema ay nagpapa-check up sila kapag sila ay may naramdaman na. At most of the time, pag yan ang nangyayari, ay kadalasan ang diagnosis sa'yo, may sakit ka na, malubha na ang iyong karamdaman, pahirapan na ang paggamitan. Kaya kami, periodic diagnostics and check-up para po sa ating mga, lalo na sa ating mga senior citizens and all families down to the barangay level. So gusto namin bigyan ng focus and attention yung access to regular check-up. Kasi nga, babalikan natin, diba, prevention is down to the barangay level, at least simulan natin with our elderlies, diba, magkakaroon sila ng card, mamomonitor, diba, maano natin yan, masicentralize natin yung database, para at least na-ensure natin, ito yung kanilang condition, ito yung kanilang maintenance, regular ba ang kanilang pag-inom ng masimulan yan, and hopefully baka pag makita na successful yung model ay mas maraming ibang mag-adapt ng ganung programa, at pag mas marami, at least mas marami tayong papaabot ng tulong. Sir, saan pa ang plano yung pwedeng mag-ikot para makakuha tayo ng simpatya sa Pamilya Ko Party List? Ano? Saan po pa tayo pwedeng mag-ikot para ikampanya yung Pamilya Ko Party List? Well, ang Pamilya Ko Party List naman kasi national siya, so kahit saan naman ang ating botante, kung saan man naaabot ang ating mga news, ang ating social media, they can vote for Pamilya Ko. Pero hindi naman namin kaya na at ng mga programa. Pero sa akin kasi, gusto namin, pag naglalatag kami ng programa sa mga tao, ayaw namin to promise everything. So, meron lang po talaga kaming in-identify. Sa education, of course, syempre, part of our budget, magsusupport tayo ng mga scholarships. Di po ba? May mga makikinabang din naman po sa pondo ng party list. I think, maig. So, isa yan din sa mga programs. Pero, whether magagawa namin yan on a large scale, parang, baka hindi pa kasi nga po, ang lahat na alam naman namin na hindi namin kaya. Mas maigi na magsabi kami, ito lang muna balak namin sa first term para masingil nyo kami. Diba? Kung hindi namin ito magawa, ibig sabihin, hindi namin na-deliver yung aming pinangako. So priority ng Pamilya Ko Party List, sir, healthcare program. Yes. Healthcare, yan kasi talaga ang makikinabang dyan ay isang sektor ng lovable constituents natin. Kung ano yung aming ipinangako ay aming na-deliver. Okay. Madaling magsabi na kaya na gusto namin na makapag-ikot-ikot. Nakita namin na maraming nakapag-relate doon sa advokasya ng Pamilya Ko Party List. Yung advokasya, meaning yung pagsulong nga po doon sa mga kapakanan ng mga modernong pamilyang Pilipino.
O kaya kami, dun, nung nakita namin na maraming nakakapag-identify dun sa aming sektor, napag-isipan ng mga founders, yung mga original members ng Pamilya Ko Foundation, sige, I think pwede na mas malawak ang ating magiging reach, mas marami tayong magagawa kung i-elevate natin ang usapin sa political arena. Kabutihan palad ay kami naman po ay na-accredit. Kumbaga, we're just taking it a step further. Nagsimula kami as a foundation. Sige, tingnan natin. Mas marami tayong magagawa kung tayo isang party list. Tingnan natin. Nabigyan kami ng accreditation. So, kumbaga, step by step. O, ngayon nabigyan tayo ng maraming salamat po. So, sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po dito sa General Trias Cavite, ako po ay natutuwa at tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong araw na to. I look forward dun sa ating caucus this afternoon. At sa lahat po ng ating mga lovables dyan, sana po magtuloy-tuloy ang ating suporta, ipagkalat po natin, ipagmarites po natin na meron pong Pamilya Ko Party List, isang tunay na party list, may puso at may isang salita na handang isulong at paglaban lahat ng mga karapatan at benepisyo ng bawat pamilyang Pilipino, anumang anyo, kulay o hugis. Kaya maraming salamat po at excited po ako. Next stop ko po naman po ay sa General Santos. So sa ating mga kababayan dyan sa General Santos, see you po sa weekend.